Hello everyone! Ito po yung araw na nag-decide akong bisitahin ang aking mga anak dito sa Cebu. A day before pa lang ay inihahanda ko na ang aking mga dadali dahil alam ko sa sarili ko na kapag bumiyahe ako ay dapat kumpleto ang mga gamit ko. So kung makikita ninyo, ang dami kong dala. Sumakay pala ako ng tricycle papuntang bus stop at van naman papuntang syudad hanggang sa pier. At dahil hapon na akong nakarating sa pier ay naka-check-in din ako agad. At bandang alas 5 ay pinaboarding na din kami. At dahil mabigat ang mga bag ko, so pinag-porter ko na ang isa kong maleta. Napag-isipan ko, kaya ko pa namang pitpitin yung isa kong maleta, kaso nagmakaawa yung isang porter. Well, na-realize ko na malaking tulong na din ito sa akin at sa kanya. Ganyan lang talaga ang buhay, give and take. Naisip ko rin kasi na baka mahihirapan ako doon sa may hagdanan. So pinaubaya ko na sa kanya ang isang maleta. Hay, pinaubaya. Oo, totoo, pero kunuha ko ang number niya. Uy, hindi yung telephone number niya ha, kundi yung number sa t-shirt niya. Dito, pumasok na kami kasama ang mga pasahero sa barko. O diba, ito ang sinasabi ko, ang may hagdanan. So dito, nagsimula ng bumagal ang lakad. So syempre, nakamasid muna ako sa may bodega. Ang dami palang karga. Itong nasundan ko, parang nahihirapan siya sa maleta niya. Napaisip tuloy ako, buti na lang pinaporter ko yung isa kong maleta. Kung hindi, dalawa na kaming nahihirapan dito. Usually kasi pag nagbiyahe ako, hindi talaga ako nagpa-porter. Kinakaya ko talaga, promise. Kahit anong bigat, kahit anong hindi pa mga anak ko, totoo yan. Ngayon lang talaga ako nagpa-porter. Siguro nadala na din ako sa pagmakaawa ng tao. Siyempre naaawa na din ako sa kanya. Kahit itong isang bag ko na ang bigat din, pero hindi ko na binigay sa kanya, naawa na din ako. At siyempre baka taasan pa niya ang singil. At finally, nakarating na din ako sa deck ko. At alam nyo guys, nandoon na pala ang bag ko, nauna na siya. Pero may number siyang iniwan. So naisip ko, ito pala ang diskarte nila para syempre makalaki sila ng kita sa isang araw. Pero hinanap ko pa rin siya sa barko nang baka sakaling makita ko siya doon. Pero sabi ng crew na tinanong ko, hintayin ko na lang daw siya doon sa deck ko ng mga 10 taon. Talaga lang ha? Yun pa naman ang pinakaayaw ko, yung pinaghintay ako. Hi, char lang. So syempre, ano pa naman ang magawa ko? So naghintay na lang ako doon sa aking bed at mga ilang minuto lang naman din ay dumating din naman si Sir Porter at ayun, nagbayad na din ako, diba? Buti na lang hindi ako pinaghintay ng matagal. Parang alam na sanay akong maghintay. Oh, hi! Char lang. Pero sino bang nakarelate sa akin? Diba dahil first time pong nagpa-porter, medyo nag-alinlangan ako. Kinuha ba naman agad ang maleta ko tapos umalis at sinabi, ma'am, ito yung number ko. Tapos ayun, hindi na ako umimik at parang natulala at hinayaan ko na lang din. At thanks God, safe naman pala. Patawarin niyo po at ako isang inosente lang. At habang okay na ang lahat, kumuha na din ako ng aking bedding. 8 pa na gabi ang departure at dahil medyo pagod ako sa biyahe, so napag-isipan ko na matulog na lang muna. Dahil hindi din po ako gutom at wala din akong ganang kumain ng dinner. Hindi din ako nakatulog agad hanggang sa alas 2 ng madaling araw ay nagising na lang ako. O diba, sarap din ng tulog ko? Pero syempre, hindi na ako nakatulog ulit at hinihintay ko na lang na makarating na sa Cebu. And finally, we arrived at 5:30. Guys, mabilis tumakbo at 8:21. And I thank the Lord for the safety arrival. And then, naghihintay na din kami kung kailan kami ipababa sa bar. Nagmamadali ako kaya una na din akong pumunta doon sa may pintuan. At nang binuksan na ang pinto ay diretso na din akong bumaba. This time, hindi na ako nag-porter, ako na ang nagdala sa aking maleta. At nang pagkababa ko na at nandun ako sa port area, syempre, ang ganda ng tanawin sa paligid, kaya syempre, di nawawala yung pag-video muna. And then, naghanap na din ako ng taxi pa uwi. So, that's the story all about. Thank you so much for watching. Love you all.